Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Jezreel Sarsaba. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa gitna ng kama, isang kahon na bakal na mga 2 metro ang haba at 50 sentimetro ang lapad ang lumitaw doon. Nang makita ang katangahan ni Aaron, tumingin din si Ning Ruyo sa gilid at halatang natigilan ng ilang sandali. Ano ang kahulugan nito? Bakit ba ang nakatago sa kama ay kaong bakal lang sa dulo? May tao ba sa kahon? Sa hugis, ang kahon ay talagang tulad ng isang kabaong, angkop lamang para sa paglalagay ng hugis ng tao. Sa pag-iisip nito, biglang tumingin si Aaron sa katulong ng malamig. Nagmamadaling umiling ang katulong at paulit-ulit na umatras. Magsalita ka, malamig na sigaw ni Aaron. Napakamot ng ulo ang katulong. Tapos parang may iniisip siya at ibinuka ang bibig niya sa Aaron. It's a mute. Pagtingin sa bibig ng lalaki, halos kalahati ng dila niya ang nawawala. Naintindihan ni Aaron. Tinuro niya ang bakal na kabinet sa tabi niya at sinenyasan siyang buksan iyon. Umiling pa rin ang alipin, ngunit tumayo siya, pumunta sa gilid ng kahon na bakal, kinuha ang isang susi sa kanyang mga braso, nakakita ng maliit na kandado sa tabi ng kahon na bakal at inilagay ang susi. Sa sandaling napilipit ang susi, at isang malinaw na tunog ang narinig, mabilis siyang lumapit sa ulo ng bakal na kahon. Sa isang hagod sa kanyang kamay, isang blok ng bakal na kasing laki ng palad ang bumukas, at tumambad ang isang malukong bahagi na halos kasing laki ng kamao. Gayunpaman, ang malukong bahagi ay hindi direktang makikita sa bakal na kahon, at ang ilalim nito ay isang grid na bakal pa rin. Isang kilos ang ginawa ng katulong. Bagamat hindi naintindihan ni Aaron ang partikular niyang sinabi, sa pangkalahatan ay naiintindihan niya na maaari lamang niyang buksan ang isang maliit na piraso dito at ibuhos ang gamot sa butas na ito. Nang makita siyang gumagawa ng ganoong mga galaw, mas naiintindihan ni Aaron ang isang bagay, iyon ay, dapat mayroong isang tao sa kahon na bakal. Sa pag-iisip nito, sinulyapan ni Aaron ang batang si Ruyo, na tumango at sumugod. Maiintindihan ng mga matalinong tao ang kahulugan ng isa't isa ng halos walang sinasabi. Halimbawa, ang Jade Child ay direktang nag-condense ng enerhiya sa kanyang kamay, pagkatapos ay hinanap ang malaking kandado sa bakal na kahon at direktang tinamaan ito. Boom! Ang enerhiya na ito ay talagang hindi magaan. Kahit ang Aaron ay hindi mapigil ang mapabuntong hininga. Ito ay tulad ng reputasyon ng iyong master na siyo. Sa katunayan, may dahilan para sa pagkakaroon nito. Ang enerhiya na ito, hindi banggitin ang iba, maging ang iyong sarili, ay dapat na maingat na hawakan. Halimbawa, ang iyong master na siyo ay malinaw na tinutulungan ang kanyang sarili ng walang pag-aalinlangan. Ngunit saglit lang, kung biglang bawiin ng Jade Child ang kanyang lakas, siya ay nagalit, at may malamig na pawis sa kanyang noo, may mga tao sa kahon, ngunit hindi ko alam kung anong uri ng material ang bakal na ito. Ang kahon ay gawa sa. Kahit na sinubukan kong makapasok, hindi pa rin ito gumagalaw sa loob. Sinulyapan ni Aaron ang kahon na bakal, at walang pinsala dito. Sa oras na ito, nagsimulang muli ang utusan. Ang pangkalahatang kahulugan ay ang kahon na bakal ay gawa sa mga kakaibang materyales. Halos masasabing hindi ito maaapektuhan ng mga armas, tubig at apoy. Imposibleng buksan ito nang walang susi. Paano ang susi? Tanong ni Child Ruyo. Umiling ang pipi at sinabing, hindi mo alam kung nasaan ang susi. Hindi. Bahagyang itinaas ni Aaron ang kanyang kamay, medyo nanlumo, ibig sabihin, walang susi. Bumagsak ang mga salita, at tumango ang katulong, na nagparamdam kay Aaron at Ning Ruyo na parang kamatayan. Well, wala ba tayong gagawin? Halika sa wala.
Nanlumo si Ning Ruyo at sinabi. Pagkatapos ng lahat, ang materyal na bakal na kahon ay espesyal. At hindi mabubuksan, at ito ay direktang konektado sa malaking kama. Hindi magaan ang malaking kama. Ang susi ay tila ito ay naka-embed sa buong pundasyon. Nangangahulugan ito na hindi mo ito maaaring i-drive o dalhin ito kasama mo. Halos kapag nagkakaproblema sila, tahimik na gumagalaw ang isang utusan sa di kalayuan. Bagamat hindi nagtagal ay nakita ni Child Ruyo na si Duni ay sumugod, nang hilahin niya ang lalaki, nakita na niya na may pinindot na pulang butones sa likod niya. Kung ang mga mata ni Child Yu ay malamig sa lugar, sinampal niya ng diretso ang katulong at dali-daling lumingon sa Aaron at sinabing, dapat ang bastos na ito ay nagulat ng balita. Mag-withdraw tayo mabilis, kung hindi, natatakot ako na huli na. Bawiin. Bahagyang natigilan si Aaron. Hindi niya sinabi kung maaari niyang alisin ito. Ang susi ay alisin ito sa pagkakataong ito. Gusto mo pa bang hanapin ang kaong bakal sa harap niya sa hinaharap? Kung si Zia Wei ay nakakulong sa loob, tiyak na ito na ang huling pagkakataon. Bukod dito, hindi iniisip ng Aaron na may pagkakataon silang makatakas. Baka wala na akong magawa. Can you do me a favor? Biglang tumingin si Aaron kay Child Ruyo. Anong meron? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Naglakad si Aaron papunta sa bakal na kahon at tiningnan ang recess sa kama. Pagkatapos, tumingin siya sa paparating na batang si Ruyo at bamulong, can you probe your energy? Kung tumango si Child Yu, nadismaya siya at sinabing, natural, walang problema. Gusto mo bang gumamit ako ng enerhiya para matulungan ang mga tao sa kahon? But that doesn't make sense. Kahit na ang mga tao sa loob ay mag-exert ng force, it is definitely the same effect. Ayokong tulungan mo akong gumamit ng enerhiya para tulungan ang mga tao sa kahon, ngunit, kailangan kong hiwain mo ako. Aaron Shanks Road. Nang marinig ito, ang batang si Ruyo ay natigilan sa lugar. Ano ang operasyong ito? Kung hindi ka negang iligtas ng tao, bakit mo sinasaktan ang mga tao? Sigurado ka. I'm pretty sure. It's about if we can kill it. Sana maniwala ka. Bahagyang nag-alinlangan si Child Ruyo. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Aaron, sa wakas ay tumango siya, sige, tutulungan kita. Sa sandaling bumagsak ang boses, tulad ng isang piraso ng enerhiya sa kamay ng Jade Child, muli itong dinala at direktang tumama sa tubo sa recess. Nang maglaon, sinenyasan siya ni Aaron na ilipat ang tubo sa sugat. Pagkatapos, sa mata ni Child Ruyo, medyo kakaiba ang ugali ni Aaron. Direktang kinuha ni Aaron ang manipis na tubo at huminga ng malalim. Ang dugo ay umagos mula sa tubo sa isang iglap, at kinuha ni Aaron ang ilang mga materyales na natitira, binalot ang mga ito at mabilis na pinasok sa kanyang bibig. Kasabay nito, sa sandaling lumabas ang Jade Sword, pinutol niya ang kanyang braso at hinayaang tumulo ang dugo sa gilid ng bakal na kahon. Kung matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan kay Aaron, iisipin ni Child Yu na si Aaron ay natatakot na maging isang halimaw. Pareho itong sumisipsip ng dugo at dumudugo. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ngunit si Aaron lamang ang nakakaalam kung ano ang kanyang ginagawa sa oras na ito. Ang kanyang makamandag na dugo ay minsang nasira ang kulungan ng Fuja. Ngayon, maaari ring subukan ang bakal na kahon na ito. Kung tungkol sa pagsipsip ng dugo, kung si Zia Wei ang nasa loob nito, ang kanyang dugo ay maaaring magpapilit sa kanya na mapilitan ang selyo ng lupa. Kahit na may mga humahabol na darating dito mamaya, ang Aaron ay makakawala sa pagkubkob. Kakaiba ay kakaiba, ngunit ang pamamaraan ay ang isa lamang na nagkakahalaga ng pakikipaglaban. Bukod dito, may isa pang kalamangan, iyon ay, kahit na hindi mabuksan ang bakal na kahon sa oras na ito, maaari mo ring makilala kung ito ay Zia Wei sa ganitong paraan. Sa pagpasok ng dugo sa kanyang lalamunan, biglang natuwa si Aaron. Halatang nararamdaman niya ang mga putok ng mainit na agos ng dahan-daang dumadaloy sa kanyang katawan. Si Zia Wei yun. Ang mga mata ni Aaron ay biglang nagpunas ng bakas ng malaking sorpresa, at pagkatapos ay pinisil niya ang sugat ng direkta sa kanyang kamay upang hayaan ang mas maraming dugo na pam-atak sa bakal na kahon. Mamaya na siguro ako matutulog. Asikasuhin mo naman yung box para sa akin. Kung may tao sa labas, tulungan mo siya.
Natapos ang Aaron, at pagkatapos ay dumiretso sa isang gilid ng dingding at humiga. Sa bawat oras na matapos masipsap ang dugo ni Zia Wei, ang Aaron ay mahuhulog sa isang maikling pagkawala ng malay, na nakasanayan na niya. Pero para kay Child Ruyo, medyo nakakahiya. Paano ang kalaban? Hindi ba ito laro? Gayunpaman, sapat na kalmado si Ning Ruyo. Bagamat medyo naguguluhan siya, sinigaw niya pa rin ang paghinto sa Baboy-san, habang tahimik niyang pinagmamasdan ang kahon na bakal. Hindi nagtagal ay nangyari ang ikinagulat ni Ning Ruyo. Ang mga lugar kung saan ang dugo ay napunta sa kontak na may bakal na kahon ay biglang nagsimulang maglabas ng mga pagsabog ng itim na usok, at ang bakal sheet ay nagsimulang matuno at bula, at unti-unting nagsimulang tumapak dito. Ito, halos mapanganga si Child Ruyo. Napakakatawa ba ng taong Diyos? Ito ay fucking kalokohan. Maaari mong gawin itong kahon na ito na may kaunting dugo, kung ito ay bone leak. Hindi ka makakalipad sa langit. Siya ay hanggal, at isang grupo ng mga katulong sa paligid niya ay ganap na hanggal sa oras na ito. Kung tutuusin, alam nilang lahat ang katatagan ng kahon. Ibig sabihin, hindi sila makapagsalita. Kung hindi, tinatayang magkakaroon ng maraming panaghoy sa bahay. Gayunpaman, ang bilis ng swerong ay limitado, at sa oras na ito, ang mga yabag ng paa ay narinig sa koridor sa labas ng maliit na pinto, at kinuha din ni Baboy-san ang lalaki sa oras na ito at halatang nakipag-away sa isa't isa. Bagamat depende sa kalupaan, makakadaan si Zusan ng mag-isa, halatang hindi vegetarian ang mga bantay sa bahay ng master ng lungsod. Saglit lang, kasabay ng sigaw ng baboy, diretsyong binugbog siya mula sa maliit na pinto. Agad na pumasok ang maraming bodyguard mula sa maliit na pinto. Sa oras na ito, tumingin si Child Ruyo kay Aaron sa sulok, ngunit ipinikit niya ang kanyang mga mata at talagang nakatulog. At noon lang, isang mas malaking krisis ang sumunod. Storytelling channel sa YouTube. Nang maramdaman ni Ning Ruyo ang paparating na apat na malalakas na hininga, muling bumukas ang maliit na pinto, at dahan-daang pumasok ang apat na figure. Maging si Ning Ruyo, isang future star, ay hindi napigil ang iyangat ang kanyang puso sa kanyang lalamunan nang makita niya ang apat na taong ito. Black Mountain Demon Girl, White Face Rain Devil, Chicken, Old Fairy, Bigfoot Master. Bahagyang napasigaw si Ning Ruyo at hindi maiwasang mamatla. Bagamat matagal nang nababalitaan na maraming eksperto ang nakiisa matapos ang pagbagsak ng lungsod, kung tutuusin, isa lamang itong bulong-bulungan. Nakakagulat na makakita ng mga super expert gaya ng Haitian Demon Girl. Ngunit sino ang makakapag-isip na hindi lamang si Zhu Yanxua ang mayroon, kundi pati na rin ang apat na masters tulad ng Haitian Demon Girl. Ang puting mukha ng Diablo ng Ulan, ang manok, ang matandang diwata at ang malaking paa na Reverend ay lahat ay may reputasyon at lakas na hindi bababa sa itim na mangkukulam sa bundok. Ang bawat tao ay maaaring mabigla sa isang panig at ito ay isang tunay na malaking tao. Hindi katakataka na ang kanilang personal na gwardya na si Zusando, ay ganap na natalo pagkatapos ng isang maikling bloke nang nangingibabaw ang lupain. How dare you break into the Lord's residence at night? Bakit, sa tingin mo ba ay masyadong mahaba ang buhay mo? Parang yelo ang mukha ng itim na bundok na demonyong babae. She looked at the masked child like Jade and said coldly, "Pumili ka ng paraan para mamatay. Gusto mo mang hindi makilala o maghiwalay ng katawan, pwede ka naming makilala." Katulad ng pangalan niya ang White Face Rain Devil. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng harina. Kahit na ang matandang diwata ng manok ng Phoenix ay isang matandang lalaki, nakasuot ng puting damit at puting buhok, mukhang mabait siya, ngunit ang matalas na malamig na liwanag sa kanyang mga mata ay laging nagpapaliwanag sa lahat na siya ay lubhang mapanlinlang. Kung tungkol sa malaking paa na kagalang-galang, siya lamang ang nag-iisa sa apat na mukhang normal at nakaharap sa kapayapaan, ngunit ang kanyang malaki at kakilakilabot na kaliwang paa ay nakakatakot. Alam ni Ning Ruyo na hindi sapat ang kanyang lakas para labanan ang apat na taong ito. Inilatag ni Zhu Yanxua ang gayong pagkubkob sa bahay ng Panginoon ng lungsod. Parang dugo talaga ang binayaran niya. Hindi ko akalain na napakaswerte ko na nakaharap ko ang apat na nangungunang eksperto sa parehong oras. Kung malumanay na ngumiti si Child Yu, it's a dead face. Gayunpaman, sabi nga, kapag namatay ang koneho, kailangan niyang titigan ang kanyang mga binti. Bilang lalaki, natural na gusto niyang maranasan ito. Nahulog ang mga salita, parang gumalaw ang Jade Child sa kanyang kamay, isang gold fan ang direktang lumitaw sa kanyang kamay.
Sa susunod na segundo, ang buong tao ay direktang sumugod sa 4 na tao. Sa pagharap sa mabilis na pag-atake ni Child Ruyo, nagkatinginan lang ang 4 at nginisyan ang isa't isa. Well, hayaan mong ituro ko sa iyo kung ano ang kamatayan. Sa sandaling bumagsak ang boses ng manok ng Phoenix at ng matandang diwata, ang matandang katawan ay parang koneho sa isang iglap. Kung hindi man lang naiintindihan ni Child Yu ang nangyayari, biglang lumitaw sa tabi niya ang figure ng matandang engkanto ni Fengji, at lumipad pa rin siya kasama niya. Ang bilis naman nito, ngunit sa sandali ng kanyang pagkagulat, biglang may isa pang bulaklak sa kanyang harapan. Ang manok at ang matandang diwata ay nagsampalan ng diretsyo mula sa tapat. Ano, kung naguguluhan si Child Yu, maaari lamang niyang labanan ang kanyang mga kamay, ngunit ang dalawa ay bahagyang magkadikit. Isang malaking pag-atake lamang ang naramdaman ni Child Yu, at ang kanyang buong katawan ay biglang umatras ng ilang metro paatras. Sa wakas, noontog siya ng malakas sa pader at nagwisik ng dugo. Malumanay nang umiti ang matandang diwata ng manok ng Phoenix. Sa oras na ito, ang kanyang katawan ay protektado mula sa Buddha na parang hindi pa siya gumagalaw noon. Mga anak, hindi ninyo ito magagawa. Ang inyong mga kamay at paa ay hindi kasing bilis ko. Biglang itinulak ng White-Faced Rain Devil sa ere ang White-Faced Rain Devil nang muli siyang gagalaw. Ilang metro ang layo, muling tumama sa dingding ang White-Faced Rain Devil. The White-Faced Rain Devil smiled darkly, kung walang tutor, hinayaan ka ba namin na lumipat ng kusa? Ang paglipat ay hindi palaging isang masamang bagay. Ay relax ang iyong mga kalamnan at ay activate ang dugo. Sa isang tabi, malumanay nang umiti ang Bigfoot Master, na sinundan ng bahagyang pag-angat ng kaliwang paa, at pagkatapos ay itinatak sa lupa. Boom! Ang lupa ay yumanig, tulad ng Jade Child, ang buong tao ay direktang lumipad. Tumilapon lang siya mula sa lupa hanggang sa ilang metro ang taas sa hangin at tumama sa bubong. Tapos bumagsak ulit siya sa lupa. Tumalsik ang dugo sa kanyang bibig na parang walang pera. Ngunit sa oras na ito, isang boses ang biglang dumating, 4 na matanda ang nang-aapi sa isang binata, at hindi ko alam kung saan ka may kalokohang lakas ng loob para tumawa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!